ko, sarado isip ko dati kay Duterte. Hangang-hanga ako dyan eh. Pag may nakita ako na adik na napatay ng mga pulis, kung tuwa ako, pumapalakpak pa nga ako eh. May lilinawin lang ako sa inyo mga kababayan. Dati po akong tagahanga ni Duterte. Oh, narinig niyo yun ha? Dati siyang tagahanga ni Digong. Pag nakakarinig siya o nakakita siya sa balita na may pinapatay dahil adik, tuwan-tuwa daw po siya. At pumapalakpak po siya. Okay? Pero, eto, pakinggan pa natin kung ano yung mga sasabihin niya. Ayokong pangunahan eh. Gusto ko galing sa kanya at bigyan po natin ng reaksyon. Magandang gabi kay Rexy Pagiwan ha. At Mencho Difonturum, salamat po sa pag-like dyan. Idol na idol ko yan dati. Dati? Pero bakit ngayon galit ako sa mga Duterte? Ibig sabihin, may nagbabago. May pagbabago. Oh, yun yung sinasabi ko. Na noon, marami pong humahanga sa mga Duterte. Sabi pa nga nila noon, Duterte! Duterte! Ma'am Roche, shoutout po Abang-bang, shoutout. Pero bakit ngayon, biglang may nagbago? Yung humahanga noon, bakit medyo dismayado na ngayon? Oh, ayun yung tanong. Oh, GR, shoutout sa iyo ha. Yun yung tanong. Itong naka-orange na to, okay? Noon, hangang-hanga siya sa mga Duterte. Pero ngayon, hindi na po. Tapos sasabihin ng iba dyan, malakas ang mga Duterte. Noon! Pero ngayon kasi iba na eh. Lumabas na ang mga sikreto ng mga Duterte. 'Di ba? Lumabas na. Mabaho daw po ang mga Duterte, amoy tae. KO! 'Di ba? Hindi daw po siya susuporta sa mga amoy tae. Oh. 'Di ba? Ganun 'yun. Kasi ang mga Duterte, naku, dugyot pati mga miyembro. Dugyot po. 'Di ba? Tingnan mo, nagrally-rally sila diyan sa EDSA. Kung saan-saan tumatae. Oh. Hindi pa naghugas ng tubig. Alam mo, yung pampahid nila sa puwit nila, karton. Oh. Karton. Karton na dala-dala nila, 'di ba? Minsan pag nakakita sila ng tuyong dahon yung pinapahid. Kaya ang baho po nila. Pati mga matatanda na nagrally diyan, ang baho. Pasintabi po sa mga kumakain ha. Oo. Ganun po. Ganun po ang mga Duterte. So ito, pakinggan po natin. Nabuksan ang isip ko. Dati kapag kabasa ako ng sa comment section na salitang dotae, digunyo, galit na galit ako eh. Inaaway ko yung mga nagtungit na gano'n. Pero nung sa katagalan, napanood ko yung mga video na kalukuhan. Yawa, gakaon ko dire. Sorry naman po, Francis Picar. Kumakain ka pala. Benjamin David, salamat sa patamsa ka. Kumakain ka pala. Hindi, huwag mo nang isipin. Isipin na lang natin na, ano yan? Ice cream lang yan. Ice cream yummy. Ice cream good. Thank you for the rose. Thank you for the rose. Pasensya na kung kumakain ka dyan. Basta isipin mo na lang na may ice cream namang madilaw-dilaw. Ay, salamat Ninita Umalis. Salamat po sa pag-like. May ice cream namang manilaw-nilaw dyan. Oh. Isipin nyo na lang, naham yan. Ha? Wag na kayong magalit sa akin. Parinig kita sa mukha eh. Duterte, na napanood ko yung video ni Arturo Las Cañas, na yung mga construction worker na nagbigay impormasyon sa kanila dyan sa Green Heights Subdivision sa Davao, na may laboratory si Michael Yang at saka si Duterte dyan sa Green Heights Subdivision, laboratory ng Shabu. Oh, laboratory ng Shabu, meron daw dyan?
Akala ko ba yung Davao matino? Akala ko ba yung Davao malinis? Bakit may nag-cooking dyan? May cooker pala dyan eh. Kaya pala sabi ni Maruhas noon, punta tayo Davao, makakuha tayo ng shabu dyan. Totoo pala yun. Naging basher pa naman ako ni Maruhas noon. Nung narinig ko yun noon, matagal na yun eh. Diba? Totoo pala talaga. Oh. Diba? Kaya pala, kaya pala may dalawang libro or notebook yung Davao. Kasi dinudoktor nila yung mga krimen dyan. So tama yung sinabi ni Torre. Diba? Totoo pala yun. Kaya pala kung titingnan nyo, itong mga Duterte, mga bangag. Mga gumaganon yung mata, lalo na si Sara nakaganyan, no? Bukod sa ngumingiwi sila, dumidilat pa yung mata, nakaganyan. Anong tawag dun? Bangag ka. K.O. Diba? Nakaganyan ka? Doon na unti-unti akong nabuksan ang isip ko. Tapos napanood ko pa yung video ni Edgar Matubato. Kala ko Edgar Kaluwag. Na tahimik lang daw ang tao dyan sa Davao. Kapag nagsalita ka, magsumbong ka sa pulis. Tungkol sa mga illegal na gawain ni Duterte. Kaya nga, tingnan nyo may binalita ngayon na yung mga tauhan ni Basti dyan, yung mga pulis. Positive. Positive sa pinagbabawal na pulburon. K.O. Ba't buhay pa yun? Bakit? Kasi utusan nila. Diba? Baka nga yung iba dyan na mga pulis. Ano yan yun yung inuutusang kumuha ng buhay Diba? Positibo. Pulburon na pusit. K.O. Warningan ka ng pulis. Sabihin daw ng pulis na huwag ka magsalita. Manahimik ka lang. Sa sunod, pag nagsalita ka pa, patay ka na. Ibig sabihin, kaya pala tahimik yung mga Davaoenyo. Diba? Kasi natatakot sila para sa buhay nila. Kahit hindi ka adik, halimbawa, makita mo yung katarantaduhan dyan sa Davao, isusumbong mo sa pulis. Ikaw na nga yung concern, ikaw pa yung mapapahamak. Ngayon, kung may mangyari man sa'yo, hindi naka-record. Diba? So, kumbaga para mapagtakpan yung kanilang masamang gawa dyan sa Davao, tatanimang kanila, papatayin kanila, tatanimang ka pa. Tatanimang ka ng droga, tatanimang ka ng barel. Di, ang dating, ikaw yung nanlaban. Kasi ayaw po nilang mabuking ang kanilang lihim dyan sa Davao. Kaya nga ayaw ni Digong kay Donald Trump, 'di ba? Noong presidente si Digong, ayaw niya kay Donald Trump kasi si Donald Trump po ayaw po niya ng adik. Eto si Digong adik ito. Mamaya pag nanghimasok si Donald Trump sa bansa, mabuking yung sikreto ni Digong. Adik si Digong bangag, floating. Floating po si Digong. Harold, bigyan may galap shoutout kay Harold hindi talaga mga addict involved sa droga ang pinagpapatay, kundi yung kontra sa droga. Kabaliktaran po, kasi siya po ay may sariling shabu, laboratory. Nako. Ngayon, bakit may napatay siyang drug lord? Inamin naman niya, nilaglag daw niya sa helicopter. Alam mo, mga ganun kasi, kalaban yan sa negosyo. Kung may illegal kang gawa, meron din sila. Siyempre, magbabanggaan kayo mayor ka ng Davao, hawak mo yung lahat, kayang-kaya mong ipapatay yung kakompetensya mo. Diba? Kakompetensya po niya yun sa illegal niyang gawain. May, yung drug lord din, may shabu laboratory din. Pinatay niya.
kalaban niya yun sa negosyo niya, na illegal na negosyo niya eh. Tapos sabihin ninyo na, Totoo ba yung hinulog sa helicopter? Ako papaniwalaan ko po yan kasi si Digong mismo yung nagsabi. Oo, naniniwala ako. Pag sinabi ni Digong, totoo yan. Oo, kung sasabihin nilang joke yun, hindi. Di ako naniniwala sa joke. Joke. K.O. Ha? Doon ako maniniwala sa na talagang may hinulog silang tao dyan. O tao. No? Sa helicopter. Mamamatay tao eh. Basic lang sa kanila yan. eh galit ako Duterte, bangag ako, adik ako. Kalukuhan po yan. Ni minsan nga, hindi ko nakakita na siya po eh. Oh. Patayin niya yung sarili niya. Patayin niya si Michael Yang. Papalakpakan ko pa siya. Patayin niya yung anak niya. Nabangag. Papalakpakan ko pa siya. Patayin niya din yung sarili niya. K.O. Diba? Panood ko sa balita sa telebisyon, parang tawas lang. Pero hindi ako nakakita ng shabu. Hindi ako nakahipo. Ako talaga, nakakita na talaga ako ng shabu. Oo. Shabu-shabu sa mall. K.O. Totoo naman yun eh. Minsan di ako pumasok dyan sa droga na tumikim. Hindi. So, kung galit kayo sa akin, Sasabihan tayong, si Ballpoint Man, addict yan, gumagamit yan. Ka nga, hindi nga ako naninigarilyo, magdudroga pa. Diba? Ang layo eh. Hindi nga ako naninigarilyo. Tapos gagamit pa niyan, sinisip-sip din naman niya, di ba? Ha? Ganyan kayong kabobo na mga DD shits kayo. Manghuhula na kayo eh. Nanghuhula na kayo eh. At tanga-tanga. bahala kayo. Kung hindi kayo maniniwala sa sinasabi ko, panoorin ninyo yung Ay, Jane Tan, shoutout po sa iyo video ni Arturo Las Cañas at saka ni Edgar Matobato. Siguro marami sa inyo na nakapanood yan. Ayaw lang ninyo intindihin, ayaw lang ninyo, baliwala lang sa inyo. Pero totoo po, yun, sila ang... Kaya ako'y naniniwala doon sa sinasabi ng dalawa. Totoo talaga yun, lalo na yung sinasabi ni Matubato. Pinagtatawanan lang si Matubato noon. Kasi, si Digong kasi dinadaan yung mga Pilipino sa pa-joke-joke, yung boring naman. Oo. Dinaan yung mga Pilipino, and then yun na, yung nagsabi ng totoo, siya pa yung napasama. Parang lang, may makikita kang mali sa Davao. Tapos pag nagsumbong ka sa pulis, buhay mo yung mga nganib. Sa panahon ni Digong. Ganun po yan. Mapapansin nyo, ang lawak ng Davao. Bakit sinasabi nilang pinaka-safe na lugar yung Davao? Davao yan malawak. Pero nung pinatay yung kaibigan ko dyan na isang teacher, binarel, hindi binalita sa TV. So napaisip ako, tama nga. Tama yung mga sinabi ni Nicolas Torre na may dalawang notebook dyan. Ano bang tawag dyan? Logbook? O ano bang tawag dyan sa kanila? Naniniwala ako. So dinudoktor. Halimbawa ngayon, ire-report yun. Ito may patay dito, binaril, ganito, ganyan. Diba? Siyempre, pipikiin nila yun, dudoktorin nila yun, diba? Kaya ako, nagtaka ko, bakit hindi lumabas to sa balita? Sa Davao, walang lumabas. Ang palaging binabalita dyan sa Davao, ganito kaganda yung Davao, ganito nakaunlad yung Davao, ganito, bla 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 bla. Pero yung mga pinagpapatay dyan, yung mga gumagamit ng droga, hindi binabalita. Ano yun? Diba? Isang malaking kasinungalingan. Sasabihin nyo, pinaka-safe yung Davao, hindi po totoo yan. Hindi po totoo yan. Delikado po ang Davao. Lalo na nung may reward pa, nung Pangulo pa si Digong, delikado ang buhay mo sa Davao kahit inosente ka pa. Diba? Kasi pagkakakitaan ka yung buhay mo may patong yan pera yan diba? Chris Castillo, shoutout po sa iyo
original member ng Davao Death Squad o DDS, sila po yung pumapatay. Kaya alam nila, lahat ng kasama nila, pinagpapatay na ni Duterte, tumakas. Ngayon, sila ang buhay na saksi na... Sabi ni, Judith, pipin ko ikaw boring, puro kayo Duterte. Safe naman talaga ang Davao. Pumunta ka dito, kahit maglakad ka ng madaling araw, walang gagalaw sa'yo. Huwag ka mag-alala, galing ako dyan sa Davao. At taga Davao ako. At umuwi ako ng Davao nung nakaraan, ang pangit ng Davao. Lubak-lubak ang kalsada, tapos may mga pinapatay pa dyan pero hindi binabalita. Tatanga-tanga ka. Diba? Papapuntahin yung... Ako na taga Davao, papapuntahin ng Davao. Tanga ka ba? KO! Hindi nag-iisip si Judith, Ganados? Ang mga apelyido bang Ganados, mga tanga? Ang bobo ng mga Ganados, Diba? Sabi ni Judith Ganados, kung delikado, bakit daming nag-invest na mga negosyante? Asan? Negosyanteng mga drug lord? Marami talaga. Kasi ang ganito kasi yan, pag drug lord ka at kapit ka kay Digong, kunyari, magtatayo ka ng negosyo dyan sa Davao. Para, kunyari, negosyante ka. Pero may underground ka na tinatrabaho. Yun yung pagawaan ng droga. Diba? Pero kung drug lord ka at kinukompetensya mo si Digong, hindi ka pwedeng magnegosyo dyan sa Davao. Bawal, hindi ka makakapasok. Pero kung kakampi ka ni Digong, drug lord ka, kakampi ka ni Digong, pwede kang magnegosyo dyan sa Davao. Pero yung underground na ginagawa mo, pagluluto ng shabu. Nagigits mo na, Ganados. Bubo ka kasi. Hindi mo naintindihan, no? Dapat kasi yung utak mo, pinapagana mo Diba? Bakit di mo pinapagana? Di gumagana? Lagyan mo ng battery. Ay, nako. Ako, incheck, negosyante. Drug lord din ako. Ang gagawin ko, pupunta ako sa isang lugar, didikit ako sa mayor ngayon. Para, ang negosyo kong itatayo dyan at yung pagawaan ko ng shabu, hindi galawin kasi protektado ng mayor. Kaya nga tinatawag si Digong na protector Diba? Malakas yung loob ko na magnegosyo dyan kasi may negosyo na ako, may mall na ako dyan, meron pa akong pagawaan ng droga. So safe ako kasi protektado ako ng mayor. Shoutout po kay Ma'am Susan Minggueto. Diba? Nagigets mo na. Tumpog mo yung ulo mo sa pader. Baka sakaling mag-pangsyon na yan. Tatanga-tanga. Nagbigay ng testimonya laban kay Duterte. Bahala kayo kung magalit kayo sa akin. Ako, okay lang yan sa akin, magalit kayo. Kasi ganyan din ako dati. Galit na galit ako pag nagarinig ako ng negative comment laban kay Duterte. Katulad ni Triple X, nakarinig sa atin ng katotohanan. Ginawang tanga yung sarili. Diba? Ako na nagsasalita na hindi pala maganda ang pinagagawa niya. Pinagluloko lang tayo. Take note. Sumusuporta ito kay Digong noon. Sa mga Duterte, anong sabi niya ngayon? Pinagluloko lang tayo. Pinagluloko lang tayo. Tama? KO! Kayo, bahala kayo. Hindi ko naman kayo pipilitin para maniwala sa akin Nagbigay lang ako ng kunting impormasyon. Pilipino tayo. Tayo lang dapat na magtulungan, magunawaan. Yun dapat. Tayo yung magtutulungan. Huwag nating kakampihan yung mga sumisira sa bansa natin. Diba? At least natauhan ka. Pero pag hindi niyo naintindihan, manatiling sarado ang isip niyo. Pa-drug test ang presidente ninyo. Bakit mo utusan yung presidente? Ihalal ng taong bayan yan. Ang presidente halal ng taong bayan tapos uutusan mo? Ilang beses ba dapat magpa-drug test? Di ba dapat si Digong ang magpa-drug test?
Kasi may pagawaan siya ng shabu-shabu dyan sa Davao. Nagluluto sila dyan. Diba? Oh. Si Digong dapat magpa-drug test kasi floating siya. Diba? Sino ka ba para utusan mo yung presidente ng Pilipinas? Ha? O yung 4-piece na lang. Alam ko, umaasa ka sa 4-piece ngayon. O sinong umasikaso niyan? Di ba si Marcos Sr.? Nakikinabang ka ngayon sa 4-piece tapos basher ka ng mga Marcos? Ha? Basher ka ng mga Marcos? Tapos may 4-piece ka? Ang kapal ng muka! Di ba? Ang kapal ng muka. Oy, Triple Mix TV. Ang kapal talaga ng pamilya niyo. Asa sa 4-piece. Di ba? Umaasa. Tapos basher siya. Hindi ko na problema yun. Kasi ako, sarado isip ko dati kay Duterte. Hangang-hanga ako dyan eh. Ay, ito pa pala. Ito sa mga bagong pasok, etong tao na to, sabi dito, pinakancel daw po or binasura yung impeachment laban dito sa kanilang amo na si Sara Duterte. Pakinggan nyo sa mga bagong pasok Bakit binasura yung impeachment complaint kay si BP Sara? Binasura daw. Sa mga bagong pasok, makinig kayo. So, yung impeachment complaint yung papel, binasura, hawak na siya ngayon ng basurero. So, paalala lang po, fake news po ito. Ha? Kung sasabihan tayong fake news tayo, sila pala yung fake news. Dahil nagpapakalat ng maling impormasyon. Okay? Para klaro lang. At kayo dyan na may kapansanan sa utak ay iniimbestigahan na po ngayon ng NBI. Ha? Kasi delikado po yan na ang kapansanan sa utak lumala ng lumala. Kasi pag lumala po yan, araw-araw kayo magpapakalat ng kasinungalingan sa social media. Ang social media dapat ginagamit ng tao sa tama. 'Di ba? Pero ito mali na May tama na yung gumamit nakatira yata ito ilang kilo ba? Ilang kilo bang yung nakain? Ginagaya si Digong, nagjujuk. Wala na sa ayos. Ayan sa mga bagong pasok Okay. Pero kung gusto nyo pong mapanood yung buong reaction natin nito, balikan nyo po yung ating video or live na to. Balikan nyo po. Wala na, sinunog ko na yung kanina balik tayo dito sa Duterte noon, pero tingnan mo naman ngayon, natauhan na siya. Pag may nakita ako na adik na napatay ng mga pulis, tuwa ako, pumapalakpak pa nga ako Doon ako nagduda nung nakita ko sa Channel 7 na binalita, sa Tondo ba yun, na umakyat salamat Ma'am Susan Manggueto Mac Musico, shoutout po. Bubong. Naka-basketball shorts lang siya, walang damit. Imposible naman kung may baril yung nakasukbit doon, malaglag yun pag umakyat sa bubong. Totoo nga naman kasi yung basketball na pang yung jersey ba yung tawag doon at saka yung short. Ano lang yun kumbaga pag ilagay mo mabigat yung baril O pag ilagay mo nga naman yan, malalaglag. 'Di ba? Alam mo naman yung basketball shorts, hindi mo pwede sukbitan yan, 'di ba? Sabi ni Ricky, "Sir, magkano binayad sa'yo?" Malinis ba si PBM sa korupsyon? Bakit tahimik siya sa bilyon-bilyon na flood control na nawawala? Hindi niya pinagalitan yung tao niya. May hawak ng budget si Saldico. Huwag kang mag-alala, ang bayad sa akin 1 million per day. Kaya nga lang, ang nagbayad sa akin ay si Fiona. Oo. Kailangan daw i-content ko araw-araw yung tatay niya para mamatay na. Kasi ang tanda-tanda na daw, hindi pa mamatay-matay. 'Di ba? Tingnan mo, pag may tatayo na nga lang daw, may umaalalay pa. So, sabi sa akin ni Fiona,
sige, patayin mo yung tatay ko, ha? Sa pamamagitan ng pag-content sa kanya. Kailangan ma-stroke yung tatay ko. At kailangan ma-encourage mo yung isang uod na pumirma na. Ha? Yun. Pag napatay ko yung tatay niya, sa pamamagitan ng pag-content, kasi bayad nga ako 1 million per day, may bonus para sa akin. Oh, 'di ba? Kaya ikaw, Ricky Medina, mag-isip ka, dapat gamitin mo yung utak mo, paganahin mo, 'di ba? Oo, paganahin mo. Huwag kang magbulag-bulagan. Kasi ang magiging kawawa yung pamilya mo, anak mo at apo mo, magiging apo mo in the future. Oh, sigaw na sigaw kayo ng Duterte, Duterte. Oh, punta kang rally. Ando nagbabayaran. Sinayang yung pera ng mga Pilipino, pinangbayad sa mga nagrarally. Tigpa 500 ang bayad. Yun nga lang, may nagre-reklamo, 200 na lang daw ang nakakarating sa kanila. Ganon ang amo mo, Ricky Medina. Mahilig manuhol. Oo. 500k a month, ano daw? 500k a month bayad sa'yo ng administration ng PBBM. Ganon ba? Eh di, patunayan mo. Basta ako, inaamin ko naman dito, 1 milyon ang binabayad sa akin. Nephew na. Per month. Kasi ang Pangulong Bongbong Marcos, eto hindi na po yan kailangan magbayad sa aming mga vlogger. Nasa posisyon na siya eh. Anong hahabulin niya sa mga Duterte para bayaran kami? Wala na siyang kailangang habulin dun kasi nasa kanya na yung lahat. Hawak niya ang posisyon. Hawak niya ang upuan. 'Di ba? Si Sara Duterte, ang mga Duterte, yun yung naghahabol sa posisyon ni PBBM. Kaya gagawin nila yung lahat, kahit magbayad pa yan, para lang makuha yung posisyon ng Pangulong Bongbong Marcos. Tingnan mo sa Quadcom, ang daming naglabasan ng mga witness dyan na nabayaran. Binigyan ng sobre. Diba? Binigyan ng sobre. Paano mo ngayon didepensahan yan? Kaya Reke, huwag kang tatanga-tanga. Magmumug ka muna. Baka yung baho ng bunganga mo napunta sa utak mo. Kaya apektado yung utak mo. Diba? Mapanuri ka dapat, maging mapanuri ka. Tingnan mo nga, yung 125 million hindi masagot ng amo mong bangag. Tingnan mo to. Duterte noon. Pero nakita niya yung baho ng mga Duterte. Nilaglag niya. Wala bayad sa akin kay mayaman ako. Ay, bobo naman ito. Wala naman akong sinabing binayaran ka. 'Di ba? At wala din ako sa yung pake kung mayaman ka o hindi. Kasi ang tingin ko sa iyo ngayon, hampas lupa pa rin. Hindi ka mayaman sa paningin ko. Kung tingin mo sa sarili mo mayaman ka, tingin mo lang yun. Pero ang tingin ko sa iyo ngayon, hampas lupa ka. Bakit? Bakit hampas lupa ka? Kasi kung totoong mayaman ka, kaya mong ipagamot yung utak mo kasi may kapansanan ka sa utak. Hindi mo mapagamot-gamot Tingnan mo, kumakampi ka sa mali kasi may diferensya yung utak mo. Pero kung talagang mayaman ka, dapat pinagamot mo na yan. Para pag nagamot yung utak mo, makikita mo kung ano yung katotohanan. Sino yung nagsasabi ng totoo? Sino yung naninira? Paano mo papatunayan sa akin ngayon na mayaman ka? Yung utak mo, hindi mo mapagamot. KO! Diba? Kaya good luck. Good luck sa iyo, Ricky Medina. Alam ko, malaki yung tama sa utak, tama mo sa utak. Sana, kung totoong mayaman ka, ipagamot mo yan. Tamo, si Ricky Medina, Shane, case kita. Hindi ka pa nga nag-toothbrush, mangkikis ka na. Kaya nga apektado yung utak mo kasi yung baho sa bunganga mo, umakyat sa utak mo. Tapos ngayon, ikikis mo yung mga viewers ko dito, namana mo nga ang kamanyakisan ni Kibuloy. Tingnan mo, manyakis ka pala. Manyakis ka, tingnan mo. Bastos ka, ikikis mo yung mga viewers ko dyan. Si Shane. Ikikis mo si Shane.
Aba, manyakis ito. KO. Diba? Umayos-ayos ka, huwag kang manyakis dito. Sipahin ko yung utak mo. KO. Kinuha na ng kamera, paakyat sa bubong. Tumalon sa kabilang building. Doon, tinira na. Narinig pa nga yung putukan eh. Tapos may hawak ng baril. Kalukuhan po yun, tanim ng baril. Mo? Tinaniman po ng baril. Magaling po magtanim yung mga pulis sa Davao sa panahon ni Digong. Taniman ng droga para palabasin ang kriminal. Dahil may reward money pala bawat mapatay. Kaya ganado pumatay ang mga pulis, may reward money ayon sa salaysay ni Bungo. Okay, so, yun lang. Sana maunawaan ninyo kung bakit ako galit, bakit ako bumaliktad. Dahil sa katotohanan na mahirap tanggapin. Alam nyo mga kababayan, marami na So ayun at least nabigyan natin to ng reaction yung dati po itong Duterte pero ngayon ayaw na po niya sa mga Duterte kasi nalaman niya na po kung ano talaga ang totoong sikreto or ano talaga yung sikreto ng mga Duterte. 'Di ba? At least, 'di ba? At least natauhan siya. Hindi siya kumbaga hindi siya naging one-sided. Diba? Kasi yung iba dyan, kahit mali na, sige, bira, kakampihan pa rin, kahit mali na. Kasi idol idol daw nila idol, diba? Idol, mga may buot. So, yan lang, salamat po sa sumama sa ating live ngayon.